Kumusta? Ako si John Hilton. Maligayang pagdating sa Aklat ni Mormon, isang masterclass. Dadalhin ka nito mula Warnify 1 hanggang Moroni 10 sa Film 22 klase na bawat isa ay 30 minuto. Nasasabik akong makasama kayo sa kursong ito at mayroon akong apat na pangunahing layunin para sa kursong ito. Una, umaasa ako na mas mapapalapit ka kay Hesu Kristo sa pamamagitan ng seryosong pag-aaral ng Aklat ni Mormon. Pangalawa, umaasa akong mas mauunawaan mo ang mga doktrina, turo at kwento ng Aklat ni Mormon. Ang ilan ay pangunahin at ang iba ay bagong kaalamang akademiko. Pangatlo, matuto ka ng mga kasanayang magpapataas ng iyong espiritual na kaalaman sa pag-aaral ng kasulatan. Panghuli, sana'y makatulong ang kursong ito na ipamuhay ang Aklat ni Mormon. Sinasabi sa Doktrina at Mga Tipan o No. 4, dapat tandaan ang Aklat ni Mormon hindi lang sa salita kundi sa gawa. Gawin ninyo ayon sa aking isinulat. Mainam talakayin ang Aklat ni Mormon, pero dapat itong isabuhay. Sana'y makatulong ang kursong ito at maging masaya tayo. Kung ayos lang, ibabahagi ko ang isang maikling kwento noong unang taon ko sa kolehiyo. Ito ang larawan ng aking palapag sa Deseret Towers noong unang taon ko sa BYU. Makikita mo akong nakatitig sa kalawakan. Nagustuhan ko ang unang taon ko sa kolehiyo. Sari-saring masasayang bagay ang nangyari. Isa na rito ang sayaw na tinatawag na preference. Sayaw ito na pinili ng mga babae hanggang sa walang nag-aaya sa akin. Kaya pinanghinaan ako ng loob. Naging awkward tuloy. Tatanungin ako, "Hoy John, sino ang kasama mo sa sayawan?" Sasabihin ko, aalis ako ng bayan noon kahit hindi totoo. Wala akong kotse o mapupuntahan, pampalubag loob lang. Pero isang araw, tinanong ako kung ano ang gusto ko. Pagpasok ko sa cafeteria, may nakasabit na malaking karatula. Sabi nito, John Hilton III, sasama ka ba sa akin sa pagpili? Minsan sa kultura natin, may ganitong kaugalian. Pag niyaya mo siyang sumayaw, gagawa siya ng senyas. Kaya nilobo ko ang kwarto niya at pinasabog niya ang bisikleta ko. Sige, maaari mo itong mawalan ng kontrol? Hindi lang pala naroon ang karatula, meron ding lubid at ang lubid ay humahantong mula sa karatula. Ang nago dapat sana ay sundan ko ang lubid para makita kung sino ang nag-imbita sa akin sa sayawan. Kaya sinusundan ko at may mga karatula sa daan. Hoy John, excited na akong makasama kang sumayaw at naisip ko, wow, magiging kahanga-hanga ito. Bumalik ang lubid sa gusali ng aking dorm, paakyat sa 5 palapag ng hagdan at papunta sa banyo ng mga lalaki na sa tingin ko ay medyo kakaiba. Eriyang lubid ay nakarating sa isang kayumangging supot na papel. Kaya habang inaabot ko ang laman ng bag, naisip kong baka may tsokolate, pero isang sulat pala ang nandoon. Sabi nito, ha, ha, at pinirmahan ito ni Kai, yung lalaking nakatira sa tabi ko. Kaya salamat Kai, nasaan ka man. Mabuti na lang at pagkatapos ng maraming taon ng therapy, nagagawa ko ng matawa sa sandaling ito kasama ka. Maraming kababalaghan ang maaaring mangyari sa unang taon ng isang tao sa kolehiyo. Higit sa kalokohang iyon, naalala ko ang sinabi ng aking home teacher. Ibinahagi ni na Jason at Seth ang kanilang mga mithiin buwan matapos ang gulo. Noong simula ng semestre, bumisita at tumira sila sa akin. Isang mensahe mula kay Pangulong Ezra Taft Benson. Sabi ni Pangulong Benson, may kapangyarihan sa Aklat ni Mormon na magsisimulang dumaloy sa inyong buhay sa sandaling simulan ninyo itong seryosong pag-aralan. Makakatagpo ka ng mas malaking kapangyarihan upang labanan ang tukso. Makikita mo ang kapangyarihang maiwasan ang panlilinlang. Masusumpungan mo ang kapangyarihang manatili sa tuwid at makitid na landas. Kapag nagsimula kang magutom at mauhaw sa mga salitang iyon, matatagpuan mo ang buhay ng lalong sagana. Inanyayahan ako ng aking mga kapatid na naglilingkod na seryosong pag-aralan ang Aklat ni Mormon. Sa mga taon, nagbabasa ako ng 1 o 2 kabanata sa Aklat ni Mormon araw-araw. Pero pagbabasa lang ito, hindi seryosong pag-aaral. Kaya tinanggap ko ang imbitasyon ng aking mga ministering brother. Sa seryosong pag-aaral ko ng Aklat ni Mormon, nakadama ako ng mas malapit na koneksyon kay Hesu Kristo. Yung mga kung ibinigay ni Pangulong Benson ay natupad sa buhay ko. At kahit napakaganda ng unang taon ko sa kolehiyo ng Taglagas, natuklasan kong ibang-iba ito noong taglamig. At ang tanging nagbago ay ang seryosong pag-aaral ng Aklat ni Mormon. Ang aking pangunahing pag-asa para sa kursong ito ay mas mapalapit ka kay Hesu Kristo sa pamamagitan ng seryosong pag-aaral ng Aklat ni Mormon. Bilang Pangulo, si Russell M. Nelson,
Ipinapangako ko na habang mapanalangin mong pinag-aaralan ang aklat ni Mormon araw-araw, makakagawa ka ng mas mahuhusay na desisyon araw-araw. Ipinapangako ko na habang pinagninilayan ninyo ang inyong pinag-aaralan, ang mga dungawan ng langit ay magbubukas. E di makakatanggap ka ng mga sagot sa iyong sariling mga tanong at direksyon para sa iyong sariling buhay. Ipinapangako ko na habang araw-araw mong ibinababad ang iyong sarili sa aklat ni Mormon, mabibigyan ka ng proteksyon laban sa mga kasamaan ng panahon. Maging ang nakapanlulumong salot ng pornografiya at iba pang nakakapangilabot na mga adiksyon. Sandali at pag-iispan ng Stanley Knight. Ano ang pagkakaiba ng pagbabasa ng aklat ni Mormon at ng seryosong pag-aaral nito? Maraming bagay na maaaring gawin ng isang tao para lumipat mula sa kaswal na pagbabasa ng aklat ni Mormon patungo sa seryosong pag-aaral nito. Narito ang aking tatlong pangunahing tip. Una, maglaan ng takdang oras para basahin ang aklat ni Mormon araw-araw. At sa sarili kong buhay natagpuan ko iyon. Pinakamabisa ang manalangin. Sa panalangin masasabi ko sa Ama, ako'y iyong lingkod sa lahat ng oras at susunod ako sa iyong kalooban. Ang dami kong priorities na pinagsasabay-sabay. Tulungan mo akong malaman kung ilang oras ang ilalaan bawat araw sa pag-aaral ng aklat ni Mormon. Nagbago ito sa buhay ko sa iba't ibang pagkakataon. Pero dahil alam kong nasa paglilingkod ako ng Panginoon habang nag-aaral ng kasulatan, gusto niyang maglaan ako. Malaking tulong sa akin ang oras. Isaalang-alang ang sabi ni Pangulong M. Sabi ni Russell Ballard, maraming leader ang nagtuturong maglaan ng oras sa araw-araw na pag-aaral ng kasulatan, kahit isa o dalawang talata lang. Bagamat naiintindihan ko ang puntong sinusubukan nilang ituro at palakpakan ang katapatan ng paniniwalang iyon, malumanay kong iminumungkahi na kung tayo ay masyadong abala para magbasa ng mga banal na kasulatan, kahit ilang minuto araw-araw, malamang na tayo ay masyadong abala. At dapat humanap ng paraan upang maalis o baguhin ang anumang mga aktibidad na nagpapahirap sa simpleng gawaing iyon. Ayaw ni Pangulong Ballard na tatuyong makonsensya at huwag nating gawing checklist ang aklat ni Mormon. Nakatulong ang panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw. Pangalawa, isulat ang iyong mga natututuhan. Maaaring gumamit ng journal, magsulat sa gilid ng kasulatan, mag-elektronikong tala, o gumawa ng mensahe mula sa iyong mga natututuhan. Pero kahit papaano, ang pagsulat ng mga bagay-bagay sa palagay ko ay talagang nagpapadala ng hudyat sa Panginoon na mahalaga sa atin ang ating pinag-aaralan. Elder David A. Bednar, ang pagtatala ng ating natututuhan at pagsulat tungkol sa ating iniisip at nararamdaman habang pinag-aaralan natin ang mga banal na kasulatan ay isang paanyaya sa Espiritu Santo para sa patuloy na pagtuturo. Pangatlo, gumamit ng iba't ibang paraan sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Minsan, tila wala tayong natututunan dahil hindi natin alam ang hahanapin. Sa kursong ito, magbabahagi ako ng mga kagamitan tulad ng power phrases at pag-uugnay sa pangkalahatang kumperensya. Layunin kong ituro ang mga pamamaraang ito upang mapalakas ang iyong personal na pag-aaral. Sabi nga, bigyan mo ng isda ang tao at kakain siya ng isang araw. Turuan siyang mangisda at kakain siya habang buhay. Sana'y makatulong ang kursong ito sa iyong pag-aaral ng kasulatan. Sa klaseng ito, tatlong bagay ang ating gagawin. Una, talakayin ang pangunahing tema ng Aklat ni Mormon. Pangalawa, suriin ang paglabas ng Aklat ni Mormon. At pangatlo, talakayin kung paano ang Aklat ni Mormon ang saligang bato ng ating relihiyon. Kaya simulan natin sa pangunahing tema sa Aklat ni Mormon. Malamang ay nakapagsulat ka na ng papel kung saan kinailangan mong magkaroon ng thesis. And sa palagay ko, kung hahanapin natin ang thesis ni Nephi, pupunta tayo sa 1 Nephi 6, talata 4. Dito ko ni Nephi nun, ang pabuuan mo asing layunin, lahat ng sinusubukan kong gawin ay hikayatin ang mga tao. Mas lumapit nun sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac at sa Diyos ni Jacob, sa madaling salita si Jesucristo at maligtas. Yung kabuuan ng layunin ni Nephi ay anyayahan tayo, hikayatin tayong lumapit kay Kristo. Kahit na sinisipi niya si Isaias, hindi lang iyon basta-basta. Sabi niya, ginagawa ko ito upang mas lubos kong mahikayat ang mga tao na maniwala sa Panginoon na kanilang manunubos. Ngayon si Nephi ay nagsusulat ng mahigit 100 pahina. Sa tingin mo ba sa huli, nakapagdesisyon na siyang magpalit ng usapan? Hinding-hindi. Sa kanyang mga huling salita, sinabi ni Nephi, ang mga salitang aking isinulat ay nagsasalita tungkol kay Jesus at humihikayat sa mga tao na maniwala sa kanya. Ibinigay ni Nephi ang mga lamina kay Jacob. Sa tingin mo ba ay dadalhin ni Jacob ang mga bagay-bagay sa isang bagong direksyon?
Hindi. Sabi niya, masigasig kaming gumagawa upang hikayatin ang mga tao na lumapit kay Kristo. Hinihiling namin sa Diyos na sana ay mahikayat namin ang lahat na maniwala kay Kristo. Pagkatapos ay kinuha ni Jacob ang mga sagradong talaan at ibinigay ang mga ito sa kanyang anak na si Enos, na siyang nagkwento ng kanyang pagparito kay Kristo. Ang maliliit na lamina ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang huling taong sumulat sa mga ito ay ang Amalekita na nagtapos sa kanyang talaan na nagsasabing magsilapit kay Kristo. At maaari tayong magpatuloy. Sina Haring Benjamin, Abinadi, kapwa sina Alma na nakatatanda, Alma na nakababata, Helaman na namuno sa mga batang mandirigma, ang kanyang anak na si Helaman, ang kanyang anak na si Nephi, si Samuel na Lamanita, lahat ay nagpapatotoo. Lumapit kay Kristo. Ang tuwatog ng aklat ni Mormon ay noong magpakita mismo si Hesus Kristo at sinabi niya, lumapit kayo sa akin upang inyong malaman na ako ang Diyos ng Israel. Hindi binago ng mga huling tagapagsalaysay sa aklat ni Mormon ang tesis na ito. Sa ilan sa kanyang mga huling salita, sinabi ni Mormon, maniwala ka kay Hesus Kristo. At tinapos ni Moroni ang kanyang talaan na nagsasabing, lumapit kay Kristo at maging ganap sa kanya. Mula simula hanggang katapusan, merong pangunahing diin sa aklat ni Mormon na nag-aanyaya sa atin na lumapit kay Hesus Kristo. Pangulong Russell M., itinuro ni Nelson, habang binabasa ninyo ang aklat ni Mormon, hinihikayat ko kayong markahan ang bawat talata na bumabanggit o tumutukoy sa tagapagligtas. May ilang tao na nagsaliksik upang mabilang kung ilang beses na nabanggit ang pangalan o titulo ng tagapagligtas sa aklat ni Mormon at natuklasan nilang halos 4,000 beses ito. Ngunit sa totoo lang ay hindi nito nabibilang ang mga pagtukoy kay Hesus Kristo. Dahil kung pangalan o titulo lang niya ang hinahanap mo, mamimiss mo ang mga panghalip. Halimbawa, isaalang-alang ang Alma, Kabanata 33, Talata 22. Ang isang titulo, isang pagtukoy kay Hesus Kristo, ay lumilitaw ng minsanan lamang sa talatang ito. Ang anak ng Diyos, ngunit kung sisimulan nating bilangin ang mga panghalip, darating siya upang tubusin ang kanyang bayan. Magdurusa't mamamatay siya pambayad sala sa kanilang kasalanan. Muling mabubuhay siya sa mga patay. Lahat ng tao ay tatayo sa harap niya. Makikita natin na mayroong 6 na pagtukoy kay Hesus Kristo sa talatang ito. Kaya kung titingnan natin, hindi lamang ang mga titulo ni Hesus Kristo, kundi pati na rin ang mga partikular na pagtukoy sa Kanya, kabilang ang mga panghalip, matutuklasan natin na mayroong mahigit 7,400 na pagtukoy kay Hesus Kristo. Higit sa isang beses iyan kada bersikulo. Iyan ay labis na nakatutok kay Hesus Kristo. At kaya nangga, bagamat ang kursong ito ay tinatawag na Aklat ni Mormon, isang masterclass, ito ay isang kurso tungkol kay Hesus Kristo. Dahil si Hesus Kristo ang pangunahing tauhan sa Aklat ni Mormon. Ngayon, ang pangalawang bagay na gusto kong tuklasin ay yung palabastos na Aklat ni Mormon. Marahil alam mo na noong bata pa si Joseph Smith, pumunta siya sa kakahuyan upang manalangin at magtanong sa Diyos kung aling simbahan ang dapat niyang salihan. Sinabihan siya na hindi siya dapat sumapi sa alinman sa mga simbahan, ngunit may ipinagagawa sa kanya ang Panginoon. Pagkalipas ng halos 3 taon, naging malinaw ang bahagi ng gawaing ito. Noong si Joseph Smith ay 17 taong gulang, isang anghel na nagngangalang Moroni ang dumating sa gabi. Dinalaw siya. Sinabi ni Joseph Smith, tinawag ako ng anghel sa pangalan ko at sinabing siya ay isang sugo na isinugo mula sa kinaroroonan ng Diyos patungo sa akin na ang kanyang pangalan ay Moroni, na ang Diyos ay may gawaing ipag-agawa sa akin at na ang aking pangalan ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, lahi at wika o na ito ay pag-uusapan kapwa mabuti at masama sa lahat ng tao. Sandali kang huminto at isipin kung gaano kamangha-mangha na natupad ang propesiyang iyon. Mga 200 tao na ang nakalilipas, isang batang magsasaka sa isang maliit na nayon ang nagsabi, sinabi sa akin ng isang anghel na sa hinaharap, ang aking pangalan ay makikilala sa buong mundo. Naaalala ko ilang taon na ang nakalilipas, nakatira ako sa isang bansang walang formal na presensya ang simbahan. Hindi ito autorisado para sa mga misyonero doon. Nakaupo lang ako sa parke nang may lumapit sa akin na lalaki at tinanong niya ako kung taga saan ako. Nang sabihin kong taga Utah ako, sabi niya, aba, Utah, Joseph Smith. At issues ako nang dikta kong nasubas doon upang si Oni Moroningan.
Ngayon, hindi ko ibabatay ang aking patutuo sa katotohanan na natupad ang propesyang ito. Ngunit sa palagay ko, isa ito sa maliliit at kawili-wiling mga ebidensya na pag-uusapan pa natin maya-maya. Kaya sinabi ni Angel Moroni kay Joseph Smith na dapat siyang pumunta at maghanap ng ilang lamina na naglalaman ng isang sinaunang talaan ng mga taong nanirahan sa mga lupain ng Amerika. Nagpaiksos ang Angel kay Joseph Smith ng ilang beses pa sa sumunod na 24 na oras. At kaya nung ika-22 ng Setyembre 1823, pumunta si Joseph sa tuktok ng burol na ipinakita sa kanya ni Moroni at natagpuan ang lokasyon kung saan nakabaon ang mga lamina. Batay sa mga salaysay ng mga nakasaksi, ang mga lamina ay natatakpan ng mga sinaunang sulatin at pinagbuklod sa isang gilid ng tatlong singsing. Ang bawat plato ay mga 6 na pulgada ang lapad, 8 pulgada ang haba at manipis. Tila selyado ang isang bahagi ng mga lamina kaya walang makakabasa nito. Hindi agad natanggap ni Joseph Smith ang mga lamina, ngunit sa sumunod na 4 na taon, patuloy siyang dinalaw ni Angel Moroni. At sa wakas, noong ika-22 ng Setyembre, 1827, kinuha ni Joseph Smith ang mga lamina. Ngayon, ang buong paksa kung paano isinalin ang mga lamina ay talagang mahalaga at kawili-wili at pagtutuunan natin ng pansin iyan sa ating susunod na klase. Sa madaling salita, ang Aklat ni Mormon ay isinalin sa kapangyarihan ng Diyos. Matapos maisalin, nalaman ni Joseph Smith na may iba pang mga saksi. Ang mamaw nagawitan sa mga lamina ay ang tatlong saksi. Noong Hunyo 1829, pinangunahan ni Joseph Smith sina Oliver Cowdery, Martin Harris at David Whitmer sa kakahuyan. Gaya ng isinalaysay sa Aklat ng mga Banal, ito ang nangyari. Lumuhod sila at nanalangin makita ang mga lamina, ngunit walang nangyari. Sa ikalawang subok ay wala pa ring nangyari. Sa wakas, lumayo si Martin dahil sa kanyang pakiramdam ng kawalan ng karapatan. Nagpatuloy sina Joseph, Oliver at David at agad na nagpakita ang isang anghel sa kanila sa maningning na liwanag. Hawak niya ang mga lamina at isa-isang binuklat ang mga ito, ipinapakita sa mga lalaki ang mga simbolong nakaukit sa bawat pahina. Isang mesa ang lumitaw sa tabi niya na may mga artifact mula sa Aklat ni Mormon. Ang mga pansalin, baluti, espada at ang kompas na gumabay sa pamilya ni Nephi. Narinig nila ang tinig ng Diyos. Ang mga laminang ito ay inihayag at isinalin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tama ang salin nito at magpatotoo kayo sa inyong nakita. Pag-alis ng anghel, pinuntahan ni Joseph si Martin na nakaluhod. Wala pa raw siyang patotoo mula sa Panginoon, pero nais pa ring makita ang mga lamina. Hiniling niyang manalangin kasama si Joseph. Lumuhod si Joseph sa tabi niya at bago pa man sila makapagsalita, nakita nila ang anghel na nagpakita ng mga lamina at relikya. Tama na, sigaw ni Martin. Nakakita ang aking mga mata, nakakita ang aking mga mata. Pansinin na ang tatlong saksi ay nakakita ng isang anghel at nakita nila ang mga lamina, ngunit hindi nila ito pisikal na nahawakan. Diyon nagtagal, may isa pang grupo na kilala bilang 8 saksi. Hindi iyon nakakita ng anghel, ngunit ipinakita sa kanila ni Joseph Smith ang mga lamina at nadama nila ang mga ito. Sa kanilang patotoo, isinulat nila, ipinakita sa atin ni Joseph Smith ang mga lamina na nabanggit at may anyo ng ginto. At kahit gaano karaming dahon ang naisalin ng nasabing Smith, ay hinawakan namin gamit ang aming mga kamay. At nakita rin namin ang mga ukit doon, na pawang may anyo ng sinaunang gawain at kakaibang pagkakagawa. Nabibighani ako sa katotohanang ang tatlong saksi ay umalis sa simbahan ng ilang panahon at 3 sa 8 saksi ay umalis din ng ilang panahon. Sa madaling salita, mahigit kalahati ng mga saksi sa isang pagkakataon ay umalis sa simbahan. Sa chart na nasa screen, makikita mo na nakuha ko ang edad ng individual noong isa sila sa mga saksi. At saka ang minus. Ang minus ay umalis sa simbahan. Ang plus ay nanatili sila at ang minus ay pag-alis at kalaunang pagbalik. Naiisip ko na kung nagbibiro lang si Joseph Smith, baka may ilang taong sumang-ayon sa kanya. Pag-alis nila sa simbahan at pagkagalit kay Joseph Smith, ito ang tamang pagkakataon makaganti. At sabihin mong, hindi, gawa-gawa ko lang ang lahat. Ngunit wala sa 11 saksing ito ang kailanman itinanggi ang kanilang patutuo sa Aklat ni Mormon. Para sa akin, isa itong makapangyarihang saksi para sa katotohanan nito. Ngayon, alam ko na ang iniisip ng ilan sa inyo. Hilton, yung galing nito. Aralin ko saksi sa Aklat ni Mormon. Sana ay mabasa ko ang isang buong libro tungkol sa paglabas ng Aklat ni Mormon. Healing, natupad.
Sa buong kursong ito, itatampok ko sa inyo ang mga bahagi ng scholarship na karamihan ay makukuha ng libre online. Ang aklat na itas na OV ang isa sa mga editor ay maraming magagandang kabanata tungkol sa iba't ibang aspeto ng paglabas ng aklat ni Mormon, kabilang ang mga saksi. Tutuon tayo sa dalawang saksi, si David Whitmer at ang kanyang kapatid na si John mula sa 3 at 8 saksi. Si David Whitmer ay isang pinuno ng simbahan na lumipat sa Independence, Missouri. Noong 1833, habang inuusig ang mga banal, tinakip siya at ang ibang pinuno ng mga mandurumog. Pinagpaalam sila sa kanilang pamilya dahil papatayin na raw sila. Itinaboy sila sa dulo ng bayoneta patungo sa plaza, hinubaran at nilagyan ng alkitran at balahibo. Sa gitna ng mga pananakot at pang-iinsulto, pagkatapos ay tinawag ng komandante ang 12 sa kanyang mga tauhan at inutusan silang ikatok ang kanilang mga baril at ipakita ang mga ito sa dibdib ng mga bilanggo at maging hanang magpaputok kapag nagbigay siya ng salita. Kinausap niya ang mga bilanggo, pinagbantaan sila ng agarang kamatayan maliban kung itatanggi nila ang aklat ni Mormon at aaminin na ito ay isang pandaraya. Kasabay nito ay idinagdag niya dahil kung gagawin nila it maaari nilang matamasa ang mga pribilehiyo ng mga mamamayan. Isipin mong nandoon ka, ikaw si David Whitmer. Kung na nagbibiro ka lang tungkol sa pagkakita ng anghel, ngayon na ang perpektong oras para bawiin ang lahat. Pero hindi iyon ang ginawa ni David Whitmer. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit at sinabi niya, ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Pinayagan sila ng mga mandurumog na umalis. Sa huli, naniwala si David Whitmer na si Joseph Smith ay isang nahulog na propeta, ngunit di niya itinanggi ang kanyang patotoo sa aklat ni Mormon. Nang may mga bulong-bulungang itinanggi niya ito, sumulat siya sa pahayagan upang linawin ang sitwasyon. Isinulat niya, ipinahayag na itinanggi ko ang aking patotoo bilang isa sa 3 saksi sa aklat ni Mormon. Hindi ko kailanman itinanggi ang patotoong iyan o ang anumang bahagi nito kailanman. Sasabihin kong muli sa buong sangkatauhan na hindi ko kailanman itinanggi ang patotoong iyon o ang anumang bahagi nito, kailanman. Pinatutotohanan ko rin sa mundo na hindi kailanman itinanggi ni na Oliver Cowdery or Martin Harris ang kanilang patotoo. Pareho silang namatay na muling pinagtibay ang katotohanan ng banal na pagiging tunay ng aklat ni Mormon. Naroon ako sa bingit ng kamatayan ni Oliver Cowdery at ang mga huling salita niya ay, Kapatid na David, maging tapat ka sa iyong patutuo sa aklat ni Mormon. Ay isang makapangyarihang patuto ni aklat ni Mormon. Ang kapatid ni David na si John Whitmer ay isa sa 8 saksi ng aklat ni Mormon. Tulad ni David, naging leader siya sa simbahan bilang historyador nito, ngunit lumala ang kanyang pagkadismaya. Minsan, sumama siya sa mga mandurumog na nagpalaya sa mga banal. Doon tinanong siya ukol sa kanyang patotoo. Nakikita mo ba si John Whitmer? Nakikipaglaro siya sa mga bagong barkada niya. Parang ganito, kung itatanggi mo ang iyong patotoo sa aklat ni Mormon, ngayon na ang perpektong pagkakataon, pero hindi niya ginawa. Sa halip, anya, sinasabi ko na ngayon na ako ang humawak ng mga platong iyon. May mga pinong ukit sa magkabilang gilid. Hinawakan ko sila. Siya ang huli sa 8 nakaligtas na saksi. At bago siya namatay, anya, hindi ko pa narinig na may sino man sa 3 o 8 saksi ang tumanggi sa patotoo. Yan, Inalathalmad sa noong edisyon sa Aklat ni Mormon, isipin mo, 11 lalaking may mataas na reputasyon sa kanilang komunidad, mga kagalang-galang na mamamayan, lahat ay nagsabing nakita nila ang Aklat ni Mormon. 6 sa kanila ang pansamantalang lumayo sa simbahan, ngunit walang tumanggi sa kanilang patotoo. Parang mga patpat ito. Ang isang patpat ay madaling baliin, ngunit kung pagsamahin ang mga ito, mas mahirap itong baliin. Sa kursong ito, marami tayong intelektual na ebidensya na ang aklat ni Mormon ay gaya ng sinasabi nito, isang sinaunang akda ng mga propeta. Mahalaga ang mga ebidensyang ito. Hindi sila ang batayan ng patotoo, ngunit parang scaffolding para sa isang gusali. Hindi ito ang mismong istruktura, pero nakakatulong itong panatilihin ang mga bagay sa lugar habang nagtatayo. Sa ating siningkumpara na makakatulong ang intelektual na ebidensya sa pagbuo ng ating testimonya. Nung misyonero ako, may mga taong nagbahagi ng mga negatibong bagay tungkol sa simbahan na noon ko lang narinig. Nagpapasalamat ako na tinuruan ako ng aking pamilya ng mga intelektual na ebidensya tungkol sa aklat ni Mormon. Kaya naglagay ako ng plansa para madala ko ang bagong impormasyong ito. Pumasok ako, inaayos ang mga bagay-bagay, inaalam kung ano ang tama at kung ano ang mali.
Gaya ng itinuro ni Austin Farrar, ang makatuwirang argumento ay hindi lumikha ng paniniwala, ngunit pinapanatili nito ang isang kapaligiran kung saan maaring umunlad ang paniniwala. Hindi ko ibabatay ang patotoo sa intelektual na patunay ng Aklat ni Mormon, ngunit ang 11 saksi ay makakatulong sa pagpapalakas ng ating patotoo sa espiritual na pananaw. And then sa huli, ang espiritual na pananaw na iyon ang mahalaga. Isinulat ni Moroni, kapag natanggap ang mga ito, itanong sa Diyos ang Ama sa pangalan ni Kristo kung ang mga ito ay hindi totoo. Kung magtatanong ng may tapat na puso, tunay na layunin at pananampalataya kay Kristo, ipaalam niya ang katotohanan sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalagang tanggapin si Moroni sa kanyang paanyaya, sa aking buhay, nagpatotoo ang Espiritu sa Aklat ni Mormon dahil nanalangin ako, sinunod ko si Myrna at nakaramdam ng patotoong ito ay salita ng Diyos. Nagkaroon din ako ng patotoo sa Aklat ni Mormon sa pag-aaral nito at pagdama sa kapangyarihan ng Diyos. Umaasa akong makakatulong ang kursong ito sa pagtukoy ng mga ebidensya at paglakas ng iyong patotoo sa Aklat ni Mormon bilang tipan ni Hesukristo. Ang huling paksa natin ay ang Aklat ni Mormon bilang saligang bato. Itinuro ni Joseph Smith na ito ang pinakatumpak na aklat at saligang bato ng ating relihiyon. At ang isang tao ay mas mapapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito kaysa sa alinmang ibang aklat. Maraming elemento sa ating relihiyon. Kung iisipin natin ito bilang isang arko, makikita natin ang priesthood, mga propeta, templo, at ang aklat ni Mormon doon sa gitna bilang ang saligang bato. Sa ating relihiyon, ang bahagi ng arko na may dobleng bigat. Kung wala ang keystone, guguho ang buong arko. Ipinaliwanag ni Pangulong Ezra Taft Benson na ang isa sa mga paraan kung paano naging saligang bato ng ating relihiyon ang Aklat ni Mormon ay dahil ito ang saligang bato ng patotoo. Suriin natin gumawa tayo ng isang halimbawa at tingnan kung paano ito totoo. Kung totoo ang Aklat ni Mormon, alam ko na ang Ama sa langit ay buhay at si Hesukristo ang ating tagapagligtas. Malinaw na itinuturo iyan sa Aklat ni Mormon. And kung true ang Aklat ni Mormon, alam kong si Joseph Smith ay isang tunay na propeta. Dahil bakit isasalin ng isang bulaang propeta ang isang tunay na aklat? Wala namang saysay yan? Kung propeta si Joseph Smith, totoo ang kanyang simbahan. Bakit magtatatag ng huwad ang isang tunay na propeta? Wala namang saysay yan? At kung ang simbahang kanyang sinimulan ay totoo, alam ko na ito ay pinamumunuan ng isang buhay na propeta ngayon. Dahil bakit magkakaroon ng isang bulaang propeta na mamumuno sa isang tunay na simbahan? Nakasalalay ang lahat sa kung ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos o hindi. Anuman ang pagdududa ng isang tao tungkol sa simbahan, maaari itong malutas kung lubos itong nalalaman ng taong iyon. Ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Nakita ko ito bilang isang full-time missionary. Tinuturuan namin ng kumpanyon ko ang isang babaeng nagngangalang Jessica. Isa siyang estudyante sa kolehiyo and agad niyang tinanggap si Joseph Smith bilang isang propeta. Ipinagdasal niya ang Aklat ni Mormon. Pero nang binanggit namin ang salita ng karunungan, nag-alala siya. Sabi niya, hindi ako nagiinom or naninigarilyo, pero naggi-green tea ako araw-araw. Sabi ng doktor ko, makakabuti ito sa akin. Sa totoo lang, di ko alam ang buti ng green tea sa kalusugan. Pero naalala ko na ang Aklat ni Mormon ay saligang bato ng patotoo. Kaya sabi ko, Jessica, ano ang naramdaman mo habang ipinagdarasal ang Aklat ni Mormon? Sabi niya, parang salita iyon ng Diyos. Anong sinasabi nito tungkol kay Joseph Smith, na isa siyang propeta? Inihayag ni Joseph Smith ang word of wisdom na nagbabawal sa tsa o kape. Sabi niya, naiintindihan ko at susunod ako. Kalaunan ay nabinyagan si Jessica. Kung pagtatalunan namin ang benepisyo ng green tea, hindi ito maganda. Ngunit dahil sa kanyang patotoo sa Aklat ni Mormon, tinanggap niya ang green tea na dati ay hadlang sa kanya. Sabi ni Ezra Taft Benson, ang tanging problema ay kung totoo ang Aklat ni Mormon. Dahil kung ang Aklat ni Mormon ay totoo, kung gayon si Jesus ang Kristo, si Joseph Smith ang kanyang propeta, ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay totoo, at ito ay pinamumunuan ngayon ng isang propeta na tumatanggap ng paghahayag. Ngayon, bago natin tapusin ang mga bagay-bagay, may isa lang akong tanong para sa iyo. Tama man o mali, itinuro ni Joseph Smith na mas mapapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Aklat ni Mormon kaysa sa iba pang aklat. Itinanong ko na ito sa libu-libong tao. Kadalasan mga 70% ang nagkakamali sa pagkakaintindi. Hindi sinabi ni Joseph Smith na mas mapapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Aklat ni Mormon.
Sinabi niya na darating ito kapag sinunod natin ang mga tuntunin. Et Pasip Einstein Bachelation Punto. Magandang basahin ang tungkol sa Aklat ni Mormon. Magandang pag-usapan ang Aklat ni Mormon. Ngunit sa huli, ang pamumuhay ayon sa mga turo ang siyang gumagawa ng pagkakaiba sa ating buhay. Gaya ng nakita natin kanina sa doktrina at mga tipan, kailangang tandaan ng mga miyembro ng simbahan ang Aklat ni Mormon hindi lamang para sabihin, kundi para gawin din ang ayon sa isinulat ng Panginoon. Sa kursong ito, tatalakayin natin ang maraming impormasyon tulad ng ginawa natin ngayon. Ngunit sa huli, umaasa ako na isagawa natin ang ating mga natutunan. Narito ang aking paanyaya sa inyo. Pag-isipan ang iyong personal na pag-aaral ng Aklat ni Mormon at magplano kung paano sisimulan o ipagpapatuloy ang seryosong pag-aaral ng aklat na ito. Excited akong makapag-aral kasama ka sa pagpapatuloy ng masterclass na ito sa Aklat ni Mormon.